Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamanok. Sa episode na ito, gusto natin bigyan ng importansya ang ating mga followers na laging gustong makipag-interact dito sa programa natin. Halimbawa, itong si at Jericho Loyogoy. Ang sabi niya, "Yes, Doc. Kalinisan ang isang susi at magandang pagpapalaki ng mga sisiw o manok. Kahit anong bakuna, kapag hindi malinis, dapuan pa din ng sakit." Yan. Ang ganda yung sinabi ni At Jericho na ito. Na binabanggit ko nung nakaraan, lalo ngayong tag-ulan, pag overcrowded ang manok at madubi ang kapaligiran, kahit kompleto ka sa bakuna, mula ND, IB, kasama mo na dyan, Mycoplasma, Fall Cholera, Coryza, at marami pang iba. Kung hindi malinis ang farm, masyadong mataas ang viral or bacterial load, pwedeng tamaan ang manok ng sakit dahil ma-overwhelm yung kanyang immune system. Ito yung sinasabi ni Jericho na kalinisan na diniscuss ko nga nung nakaraan. Sa katunayan, maliban sa tanong ni Jericho, ang daming pumapasok na ibang katanungan tungkol daw sa pagtatay ng berde, o sabi ng mga Amerikano, the greens. Pag nagtay ang berde, ang ating mga manok, maraming ibig sabihin yan. Unang-una, ang berde na ipot ay galing doon sa gallbladder. Ito yung bile, ito yung apdo. Bakit dumadami yung bile o bakit lumalaki ang apdo? At dahil sa dami, pupunta yan sa bituka at iipot ng berde ang manok. Ang bile karaniwan ay galing sa nasisira na red blood cells. Pag nasira ang red blood cells, halimbawa dahil sa malaria, o dahil sa virus, o dahil sa bakterya pang iba, maglalabas yan ng green pigment. May ipon yan doon sa gallbladder. Kung minsan, pati yung paglalagnat ng manok dahil infection, galing man yan sa protozoa, galing ng malaria, o galing man yan sa virus o bakterya o pasturela, kahit anong sitwasyon na magpapalagnat or magsisira ng red blood cells, dadami ang green pigment sa gallbladder. At mula sa gallbladder, pupunta sa bituka, iipot ng berde. At kung minsan, ang malaria na yan ay dahil sa nandun yung mga tubig na naiipon, dumadami ang lamok na siyang may dala ng malaria. Kung minsan dahil sa marumi, o kaya maraming daga, andun yung pasturela na magiging dahilan ng infection para dumami ang laman ng apdo. Kung minsan may mga virus, kaya ng ND o yung peste, pwedeng maging dahilan para madaming red blood cells na masisira, dadami ang green pigment, may iipon doon sa gallbladder o sa bile, iipot ng berde. Kung minsan kalinisan lang ang dahilan, kaya maraming mixed infections na ganito. Ito yung sinasabi ni Jericho na kahit anong bakuna ang gagawin mo, kung hindi malinis ang farm, ma-overload ang immune system ng ating mamanok at lalabas ang sakit, kagaya ng greens na yan o yung tinatawag natin na pasturela o fall cholera, ND, malaria at marami pang iba. Kaya napaka-importante ang kalinisan lalo ngayong tag-ulan. Kailangang malinis lagi para hindi magkaroon ng problema sa farm. Mga kaibigan, isang si Jericho ay talagang very active sa ating as a follower. Ito may pasundot siyang tanong ulit. Dok, tanong lang po, paano ba gamitin at anong pinagkaiba ng killed vaccine sa live vaccine? Pwede ba itago ang tira ng killed vaccine? Gano'n po katagal? Okay. Kaya binanggit ka nito ng karaan. Ang live vaccine, ibig sabihin, yung virus ay live yan. Ibig sabihin, binibigay mo sa manok para mag-multiply sa loob ng katawan. Karaniwan, pinapatak, pinainom. Ang prinsipyo niyan, yung live vaccine virus, dadami sa loob ng katawan at mag-stimulate ng immune response. Ang killed vaccine, ito yung inactivated. Hindi na siya buhay.
Kumbaga, siya ay na-inactivate ng various reagents, pero pwedeng mag-stimulate ng immune response. Yung live vaccine, kahit konti lang ibigay mo, dahil dadami, pwede na. Yung killed vaccine, yan ay dose-related. Kailangan pag sinabi 0.25, 0.3, 0.5, ibigay mo yon. Dahil iyon ang ginawa ng manufacturer na akma sa kanila. Kung ano yung dosage na binigay, ibigay mo dahil yun ang pwede sa bakuna na gawa nila. Kanya-kanyang bakuna, kanya-kanyang dosage. Dahil killed vaccine yan, hindi magbubultiply sa loob ng katawan, ibigay mo yung tamang dosage para mag-stimulate ng immune response. Ang tanong ni Jericho, ito ba ay pwedeng ilagay sa ref pagkatapos? Yes, pwede. Basta huwag lang makontaminate. Kaya kailangan iba yung pangkuha mo ng killed vaccine, iba yung paturok mo sa manok. Hindi yung pinanturok mo sa manok, yun din ang pangkuha mo ng killed vaccine. Kasi kung nalagyan ng dugo, halimbawa yan, yung Eringilia, pagtusok mo sa bakuna, may dugo, makakontaminate, masisira yung bakuna. Pero pag sterile ang bakuna at walang contamination, kung sinabi ng manufacturer na yan ay expiry date ay 2027, ibig sabihin 2 taon pa, pwede hanggang 2027. Pero pag yan ay na-contaminate, baka sunod na linggo, hindi na ubra yan. O baka bukas, hindi na rin ubra yan. So, huwag lang ma-contaminate, ilagay mo lang sa ref, hindi masisira ang killed vaccine hanggang sa expiry date. Isa rin sa active followers natin ay si @JoseCam3389. Sir Doc Hill, good afternoon po. Napag-usapan yung topic ng Marex. Lately po, may masisiyo po ako 3 to 4 months. Biglang nalulumpo, di na makatayo. Ang duda ko po ay Marex. Yun kasi may na-acquire ako materyales sa isang nag-i-import ng manok sa Albay, Bicol po. Ano po kaya pwede gawin? Okay. Jose, actually, na-discuss ko na ang Marex extensively, pero baka na-miss mo to, kaya paalala ulit. Yes, malaki ang posibilidad na Marex nga ang tumatama doon sa manok mo. Ang tawag dito ay range paralysis dahil 3 to 4 months sila, nasa range na, tapos nalulumpo. Tapos ang pinagkuhanan mo na materyales mo ay galing sa isang nag-i-import na taga-Albay. Sabi ko nga, dito sa Pilipinas, kung 5-5 ang peste, sa Amerika, 5-5 ang Marex. Ibig sabihin, very common ang Marex sa Amerika, kaya pag nag-import tayo ng manok, kasama yung Marex na i-import natin. At ang carrier ng Marex ay yung mga dulo ng balahibo. Pag yan ay nabunot, o kaya nagmomolting, naglulugon, yung parang mga alikabok doon, pag nasinghot ng manok, yun ay lilipat sa ibang mga manok natin. At kung yan ay tumama sa mga 3 to 4 months of age o kaya nasa range, malulumpo at yung tinatawag na range paralysis. So ano magagawa natin? Yun ang tanong mo. Kung kayo ay nasa farm, mas mainam lagi na walisin lagi ang balahibo. Mag-disinfect, gaya ng Vivatec. Yan ay napaka-effective na disinfectant yan. Yung disinfectant na yan, pwedeng patayin ang Marex virus. So, yung feather management, pag naglulugon, o yung kalinisan pa rin in general, at disinfection, pwedeng makatulong sa pagkontrol ng Marex. Jose, yung Marex, hindi yan nalilipat usually from breeder sa itlog papunta sa sisiw. Ang nalilipat karaniwan ay yung lympholeucosis. Pero yung Marex, karaniwan ang transmission yan galing doon sa mga feather follicles o feather dander. So, mas mainam i-maintain mo ang disinfection at kalinisan sa farm. May related na question si Roldan Dakanay tungkol sa Marex. Ang sabi niya, Sir, pwede po ba suportahan ng vitamin C or multivitamins yung natamaan ng Marex para mailaban or maibreed? Alam mo, Roldan, yung mga manifestation ng Marex, halimbawa range paralysis, karaniwan pag sila ay namilay at nasira yung tinatawag na sciatic nerve, kung minsan hindi na nakakatayo. Pero kung may exception man at siya ay makatayo, pwede bang bigyan ng vitamin C at ilaban? Ang sa akin personally, dahil
epekto na sa paa niya, kahit makarecover pa siya, mahirap ilaban yon. Dahil siyempre, naapektuhan na yung nerve dun sa kanyang hita, siyempre, nanghina na yung kanyang mga binti, baka hindi lalabas yung tunay niyang galing or maapektuhan yung kanyang cutting accuracy, mas mainam pa, huwag mo nang ilaban. Ngayon, tanong, sabi mo, pwede bang i-breed? Halimbawa yung manok na yan, nakakatayo, nakapag-aasawa. Yes, pwedeng i-breed. Dahil binanggit ko na dati, ang Marex naman ay hindi transmitted by breeding or vertical. Hindi lilipat mula sa broodcock, inahin, papunta sa itlog. Karaniwan, yan ay tinatawag natin na horizontal transmission. Yung magkakasama sila sa isang farm, pero hindi vertical or hindi by breeding. Kaya pwedeng i-breed basta makakasawa at proven mo yung linyada na yan, yes, i-breed mo. Hindi ko lang ma-advise na ilaban mo dahil baka apektado ang kanyang performance. Mga kaibigan, maraming napapanahon na issues na pwede nating pag-usapan. Huwag lang kalimutan mag-like, subscribe at share. At pindutin ang notification button para lagi kayong updated sa mga issues dito sa programa natin. Dahil lagi ko pinapaalala sa performance ng ating mga manok, pang-breeding man o panlaban, health is always number one.